Yun ho bang sinasabi yung 100 mahigit na armas ni Senador Bato de la Rosa na nakarehistro po naman sa FED, ito ho ba ay mga mahahaba? Ano ho bang klaseng armas po ito? Nakita ko po yung listahan, halo-halo na po. Meron po mga automatic na rifle, may mga pang sidearms. So halo-halo na po, iba-iba po. May mga high-powered guns po. Apo. May mga shotgun, may mga ganun po. Halo-halo po. Opo. At ito pong ganito karaming armas, iisa lang po ang pinanggagalingan niyang address doon sa kanyang rehistro. Doon po naka-address lahat po sa Davao po. Okay. Kapag ho ba ganyan, legal naman yan, kumbaga po, no, sa isang opisyal ng gobyerno, hindi lang siya ang ganyang karami, no? Usually may mga ganyan din po na iuulat. Kapag po ganyan, wala na ho bang aksyon ang gobyerno dyan para po, kumbaga, to declare it muna na bawiin yung itong mga armas na ito, o meron bang kaukulang due process niya? Paano kaya, Director? Ano po yan the issuance of license to bear firearms, so firearms po na ganyan, LTAP po yan, covered by law po yan. And parang lisensya rin po yan, that is a privilege granted to an individual. So kung pribileyo po yan na in-extend po ng gobyerno, yung gobyerno po can anytime, for any reason, can cancel po yung license na yan. So dapat pag na-cancel po yan, yung possession yan will be illegal, it should be surrendered or can be confiscated. So dahil siya po ngayon considered fugitive from justice, ako po, personally, ang position ko, that should be cancelled. Kaya nga po, today I am having a meeting with the team ng NBI. Baka we might request ang PNP to cancel po yung kanya pong mga license to sa mga firearms na yan. Kasi may basihan naman po. Okay. Para makancel po. Opo. Are you going to formalize it o ito ho'y dadaanin po lamang ninyo sa inyo pong verbal meeting, Director? Susunod po siguro kami na yun yung aming legal position that yung firearms should be cancelled. Pero ang primary office po that who should do that, at sila rin naman po nag-i-issue ng license to possess firearms and to carry firearms, ang PNP po. So through their FIO division po. So susulat po kami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.